King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 373. Makapangyarihang kombinasyon. Natakpan ng itim na usok at alikabok ang arena na ito at ang grupo ng Wicked Teeth ay pinalipad mula sa pag-atake mula sa likuran. Shua! 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 Ang tatlong figure ay umungal habang sila ay bumaligtad sa hangin at dumapo sa tatlong lugar. Wah! Wah! Ang lalaki na may matulis na talim at ang batang babae na may itim na lotus ay parehong dumura ng isang subo ng dugo habang sila ay hindi tuloy-tuloy na lumapag sa lupa na may matinding pinsala. Ang babaeng itim na lotus na may pinakamahinang pagkatalo ay ang kalahati ay lumuhad sa lupa na may maputlang mukha at pulang mata. Munting itim na lason. Ang ahas sa ilalim ng kanyang mga paa ay pinutol ng Ice Lightning Raging Dragon. Ang batang babae na may itim na lotus ay may malamig na ekspresyon at tinitigan ang asul na buhok na figure sa alikabok na may nakamamatay na mga mata. Sa grupong Wicked Teeth, ang nakakadena na kalansay na tao lang ang hindi masyadong nasugatan pero may mga paso sa katawan at pangit ang ekspresyon. Hindi naman masama iyon. Ang reaksyon ng tatlong ito at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Tinanggaw ni Zhao Fang ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Matapos malaman na ang grupo ng Wicked Teeth ay nagsasara sa unang reaksyon ni Zhao Fang ay tambangan sila at hindi tumakbo. Ang aura sa loob ng kuweba ay kitang-kita at sadyang iniwan niya para aihok sila. Kaya dumating ang eksenang ito ng grupong Wicked Teeth na tinambangan ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zhao Fang ay ang Ice Lightning Raging Dragon ay hindi nagawang patayin ang sino man sa kanila. Walang hiya brat. Ang lakas ng loob mong tambangan ang grupo ng Wicked Teeth. Bastos, babalatan ko ang iyong kakayahan at kakainin ang iyong karne pagkatapos ay gagawin kang isang bangkay ng multo para sa pagpatay sa aking maliit na itim na lason. Ang lalaking may matulis na talim at batang babae na may itim na lotus ay napakalakas ng hangarin ng pagpatay na tila namuo. Ito ay lalo na para sa batang babae na may itim na lotus. Ang mukha niya ay kulubot at kasing puti ng papel. Siya ay madilim sa isang punto tulad ng isang multo na pinalamig ang iba hanggang sa buto. Gayunpaman, ang dalawang ito ay malubhang nasugatan at hindi makalaban sa pag-atake sa loob ng maikling panahon. Brat, nagsawa ka na sa buhay. Tinambangan mo kami sa halip na tumakbo. Napangiti ang nakadina na kalansay habang ikinakabit ang kanyang mga tanikala. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zhao Fang sa gitna ng itim na usok. Sa mga tuntunin ng lakas, ang bawat isa sa Wicked Teeth tatlo ay mas malakas kaysa sa normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang sitwasyon ni Zhao Fang ay hindi masyadong maganda. Kahit na pinalipad ang tatlo, ganap silang nakabuo ng isang tatsulok na nakapalibot kay Zhao Fang. Ang ganitong reaksyon at pagtutulungan ng magkakasama ay nagpakita ng kanilang karanasan. Si Zhao Fang ang ambush ngunit ngayon ay napapalibutan na. Tingnan natin kung gaano kalakas ang mga henyo ng sa labas ng mundo. Si Zhao Fang ay walang anumang senyales ng pag-atres at sa halip ay lumakas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Huwalala! Ikanaway ng nakadina na kalansay ang kanyang mga braso at itim na bakal na kadena na pinalabas na may nakamamatay na kislap. Gamit ang isang sigaw, kinilig nito ang kaluluwa at tumusok sa tenga. Huho! Ang hangin ay tila na puno ng mga metal na ahas na may aura ng kamatayan at binaril patungo kay Zhao Fang sa masamang mga anggulo. Ang figure ni Zhao Fang ay naging isang kidlat at ang mga metal na ahas ay tila nabubuhay habang sila ay bumalik kahit na ito ay umiwas. Pang! Bam! Boom! Isang malalim na kalaliman ang naiwan kung saan naroon si Zhao Fang at ang bato ay tila naputol na parang tofu. Ang nakakadena na skeleton na tao ay napakalakas at nalinang sa isang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng masamang landas. Ang mga kadena na ikinabot niya ay napuno ng hangin ng kamatayan at kahit isang True Lord rank ay masasaktan kapag tinamaan nito. Ang mga nasa ilalim ng True Lord rank ay mawawalan ng kalahati ng kanilang buhay kung hindi madudurog ang kanilang mga buto. Ang kalansay na tao na ito ay may napakalaking lakas at sa buong Sacred True Dragon Gathering marahil si Yo Tianhao lang ang makakalaban sa kanya. Lihim na naantig si Zhao Fang. Kung hindi dahil sa kanyang mabilis na tulan at sa kontrol ng God's Spiritual Eye, malamang na mapipigilan siya ng lalaki at mapipilitang mapunta sa isang desperado na sitwasyon. Weng!
Isang kapansin-pansing bulaklak na gawa sa yelo at kidlat sa palad ni Zhao Feng at agad itong namulaklak habang nakasalubong nito ang Skeleton Man sa unang pagkakataon. Habang sumasabog ang kidlat at yelo ay isang lamig at kuryente ang ipinadala sa lahat ng dako. Ang target ni Zhao Feng ay hindi ang Skeleton Man mismo kundi ang mga tanikala sa kanyang kamay. Nagsimulang umusok ang ibabaw ng mga kadena na baniling ng Skeleton Man at bahagyang naging matigas ang paggalaw nito. Ang kapangyarihan ng kidlat ay perpektong sumalungat sa masasamang landas at ang yelo ay maaaring mag-freeze ng mga metal na sandata. Hindi agad inatake ni Zhao Feng ang kalaban ngunit pinigilan ang kanilang lakas. Lumapit kayong dalawa at tumulong. Ang taong kalansay ay umungal. Ang mga kadena sa kanyang kamay ay hindi na kasing liksi ng dati at isang sitsit ng kidlat ang nagpamanhid sa kanyang katawan. Ang matulis na talam na lalaki at babae na may itim na lotus ay parehong nagulat. Hindi kayang pangalagaan ng Skeleton Man si Zhao Feng. Hindi sila agad umatake noon ay dahil kakahinto lang nila sa kanilang mga sugat at pinipigilan si Zhao Feng na makatakas. Ang tatlong ito ay matagal nang nagtutulungan ngunit si Zhao Feng ay walang intensyon na tumakbo pa rin at lumaban ng higit at mas matapang sa lalaking kalansay. Bastos, mamatay. Ang lalaking may matulis na talam ay dinilaan ang kanyang mga labi at ang kanyang talas-talas na talam ay nagsimulang umikot sa napakabilis at malamig na kislap. Shua! Ang umiikot na talam ay parang chainsaw na tumusok sa hangin. Bago pa man dumating ang pag-atake ay naramdaman ni Zhao Feng na nanlamig ang kanyang balat na parang tinadtad. Sa tatlo ang lalaking may talas-talas na talam ay dalubhasa sa opensa at pagsira sa depensa. Ang umiikot na talam ay umiikot sa isang antas kung saan kahit na ang shell ng pagong ni Shi Chengtian ay maaaring maputol. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Kung tinamaan siya nito, shua! Ang katawan ni Zhao Feng ay biglang nahati sa 2 o 3 figure na umiwas sa mga pag-atake ng kalaban. Parehong ang mga kadena ng Skeleton Man at ang chainsaw ay hindi isang bagay na dapat labanan sa ilalim ng True Lord rank. At ang dalawang halimaw na ito ay parehong nasa iisang grupo. Kung gayon, anong uri ng lakas ang mayroon ang natitirang batang babae na may itim na lotus? Si Zhao Feng ay hindi naniniwala na siya ay responsable para sa pagsubaybay lamang. Tulad ng inaasahan, ang babaeng itim na lotus ay kalahating lumuhad sa lupa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay nang biglang bumukas ang itim na lotus at isang itim na ilaw ang lumawak. Ang lugar sa loob ng 1 milya ay agad na binalot ng layer ng itim na ambon. Ang mga pandaman ng mga nasa itim na ambon ay mahigpit na pinaghihigpitan ngunit ang kanyang mga kasosyo ay hindi naapektuhan. Kaagad pagkatapos ng mga hiyawan ay nagmula sa itim na ambon na umatake sa antas ng enerhiya ng pag-iisip. Sa pagtinging mabuti, nakita ni Zhao Feng ang 4 hanggang 5 multo na hugis tao ay ang hangin ng kamatayan para sa kanya. Ang mga tao mula sa Blackcliff Palace ay kumokontrol sa mga multo at ghost yin. Sa ilalim ng tingin ng God's spiritual eye ni Zhao Feng ang mga multo na ito ay nakita lahat. Ang mga multong ito ay nagsagawa ng mga pisikal na pag-atake ngunit pangunahing nakatuon sa mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip upang masira at kainin pa ang dugo ng mga buhay na tao. Noon, nang ang 4 mula sa Wind Snow Pavilion ay nakikipaglaban kay Zhao Feng ay nakita ang mga ito. Sa oras na iyon ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay ginamit lamang ang mga ito at nagawang patayin ang mga mula sa Wind Snow Pavilion. Junior, hindi kita agad papatayin pero pahirapan ka paunti-unti. Malamig na sabi ng babaeng may black lotus na may mukha na kasing puti ng papel. Ang mga multong hugis tao na ito ay nabuo mula sa inspectors at sa hangin ng kamatayan. Bawat isa sa kanila ay may lakas ng mga unang yugto ng True Mystic rank. Ang pagharap sa 4 o 5 multong ito ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay nahaharap sa parehong dami ng maagang yugto ng True Mystic ranks. Naglalakas loob ba ang mga multo na salakayin ako? Walang takot si Zhao Feng at sa halip ay naramdaman ang paglukso ng kanyang God's spiritual eye sa kasabikan. Break. Ang God's spiritual eye ni Zhao Feng ay biglang naglabas ng maningning na liwanag na tila nakakatakot sa mga multo at demonyo. Arg. Ang mga multong ito ay biglang tumili na para bang nakilala nila ang kanilang kaaway. Shush! Shush! Nagsimulang umusok ang 2 sa mga multo sa harapan pagkatapos ay nagkalat sa alabok.
Ang natitirang mga multo ay nagsimulang manginig sa takot at hindi nang ahas na lumapit kay Zhao Feng at hindi sumunod sa utos ng batang babae na may Black Lotus. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay napaka-misteryoso at makapangyarihan. Ang mga multong ito ay hindi nang ahas na lumapit dito. Paano makakalaban ng bloodline ng mata niya? Bulalas ng babaeng may lotus. Isang sulyap lang mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang nakakalat sa mga multong ito. Parehong nabigla ang taong kalansay at ang lalaking may kadena. Ang paggamit ni Zhao Feng ng kidlat ay umabot sa isang mataas na karunungan at pinagsama sa kanyang Yin Shadow Cloak ay puno ito ng mga ilusyon. Ang pinagsamang dalawa ay hindi man lang nagbanta kay Zhao Feng. Siyempre kung si Zhao Feng ay makikipagsagupaan ng ulo sa sino man sa kanila ay hindi magiging madali at ang pag-aaway sa dalawa ay siya ang dehado. Mula dito ay makikita ng isang tao ang kalansay at kadena ng mga lalaki ay may napakatinding lakas sa labanan. Ang kalansay na lalaking ito ay napakalakas at ang kanyang depensa ay malakas. Dalubhasa siya sa malapitan na laban at pagpigil sa kalaban at siya ang pinakamalakas. Ang lalaking chainsaw ay dalubhasa sa paglusot sa depensa at ang babaeng may itim na lotus sa suporta na kumokontrol sa mga multo. Naunawaan ni Zhao Feng ang mga tungkulin ng tatlo. Hindi pa niya ginamit ang buong lakas niya noon at 70% lang ng bloodline niya ang na-activate at wala sa 4 na eye technique ang ginamit. Kung ganoon ang kaso, maaari kong tapusin ang tatlo sa 3 galaw. Habang nakita ni Zhao Feng ang kanilang mga kalakasan ay nakita rin niya ang kanilang mga kahinaan. Sa puntong ito, nagbago ang sitwasyon. Wicked Bone Secret Technique. Bulalas ng taong kalansay habang nagbitak ang katawan. Crack crack crack. Ang kanyang buong figure ay tumaas sa tabi ng isa pang bakuran at isang madilim na kulay abong hangin ang nakapalibot sa kanya na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan at ng True Spirit Chi. Ang lakas ng mas matangkad na skeleton man ay halos maihahambing sa isang normal na True Lord rank. Huwalala. Sa ilalim ng lihim na pamamaraan ng Wicked Bone ang mga kadena ng skeleton man ay nagsimulang masunog na may kulay abong apoy. Boom! Ang lupa sa ibaba ay nagsimulang pumutok, bumagsak at bumagsak. Siya lamang ang nagpilit kay Zhao Feng na umatras. Brat, ang pinagsama-samang grupo ng Wicked Bone ay may kakayahang labanan ang mga nasa True Lord rank. Sa pamamagitan ng pananatili, ipinapakita nito na hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Ang lalaking may matulis na lalaki ay ngumiti ng nakakatakot at tumalsik ang isang subo ng dugo sa chainsaw. Woo! Ang mga talas-talas na gilid ay nagsimulang manginig at lumipad sa himpapawid habang hinahabol nito si Zhao Feng mula sa isang mahabang hanay. Kasabay nito, ang batang babae na may itim na lotus na kalahating nakaluhod sa lupa ay nag-swipe ng kanyang kamay at 2-3 yarda ang taas na berdeng tansong mga bangkay ng aswang ay ipinatawag. Bawat isa sa kanila ay may mga aura na malapit sa pinakamataas na True Mystic rank at may malamig na hangin ng kamatayan sa kanila. King of Gods, Kabanata 374. Kamatayan. Nang dumating ang kritikal na sandali, ang grupo ng Wicked Teeth ay nagpakita ng kanilang lakas. Ginamit ng Skeleton Man ang kanyang Wicked Bone Secret Technique at lumaki nang tumaas ang lahat ng kanyang katangian at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lumalapit sa True Lord rank. Ang taong chainsaw ay nag-activate ng isang lihim na pamamaraan at nagsimulang paikutan ang mga talas-talas na gilid sa mas mataas na bilis at maaaring umatake sa mahabang hanay. Ang babaeng may itim na lotus ay nagpatawag ng 2 berdeng bronze ghost corpses na ang lakas ng labanan ay halos nasa tuktok na True Mystic rank at sinalakay ng pincer si Zhao Feng. Perfect daw ang kombinasyon ng tatlo. Ang malapit na labanan ay ang Skeleton Man na nagal-inang ng isang body strength ng teknik na may malakas na depensa. Ang lalaking chainsaw ay naroon para sa long-range combat na dalubhasa sa pagsira sa depensa. Ang batang babae na may itim na lotus ay suporta at ang berdeng tansong mga bangkay ng aswang na kanyang ipinatawag ay maaaring tumulong o tumambang. Sa puntong ito, napapalibutan si Zhao Feng nang mapagtanto niyang minamaliit niya ang grupo ng Wicked Teeth. Ang gayong malakas na kombinasyon ay maaari pang hamarang sa isang True Lord rank. Woo! Weng! Ganap na na-activate ang bloodline ni Zhao Feng at lumitaw ang isang figure na may suot na korona at may hawak na itim na espada na nakaupo sa isang trono ng yelo. Domain of the Ice King.
Isang di nakikitang lamig ang nagsimulang sumilaw mula sa trono ng yelo at nakapalibot sa 12-dosenang yarda. Ang sino man o anumang pag-atake na dumating sa saklaw na ito ay bumagal o magyelo. Ang Domain of the Ice King ay isang kasanayang natutunan ni Zhao Feng batay sa Domain of Ice ni Goddess Bingwei. Ibinis niya ito sa sarili niyang bloodline at ang dahilan kung bakit tinawag itong Domain ng Ice King ay dahil sa figure at trono sa likod ni Zhao Feng. Ang paglipat na ito ay may malinaw na epekto. Kahit na ang Skeleton Man ay malakas at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot, kapag siya ay nakarating sa sakop ng domain ng Ice King ang kanyang bilis ay bababa ng 20 hanggang 30%. Dagdag pa sa bilis ni Zhao Feng, ang banta ng Skeleton Man sa kanya ay lubhang nabawasan. Kung ito ay isa pang true mystic rank na walang ganoong kalakas na katawan, malamang na mahihirapan silang kumilos kapag nasa loob sila ng Domain of the Ice King. Sa kasamaang palad, ang lalaking chainsaw at ang babaeng itim na lotus ay hindi nagdadalubhasa sa malapitang labanan. Ang dalawang berdeng bronze ghost corpses ay nagyelo nang pumasok sila sa loob ng Domain of the Ice King at ang kanilang bilis ay bumaba ng 50%. Nangangahulugan ito na ang mga kaaway na dalubhasa sa malapit na labanan ay pinaghihigpitan ng Domain of the Ice King ni Zhao Feng. Hanggang ngayon ang bloodline ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa dati at pagkatapos makita ang napakaraming henyo na gumamit nito, mas maganda rin ang paggamit niya ng bloodline. Shu. Isang mabilis na umiikot na talam ang lumipad sa isang nakamamatay na anggulo at tinadtad sa binti ni Zhao Feng. Ang malalayong pag-atake ng lalaki ay nakalock kay Zhao Feng at ang huli ay umiiwas ng may panganib sa bawat pagkakataon dahil kailangan pa niyang harapin ang Skeleton Man at ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang. Ang chainsaw guy ang pinakadelikado. Malamig na kumislap ang mga mata ni Zhao Feng habang nagpasya siyang tapusin ang labanan ng mabilis. Bago ito gusto niyang makita kung anong elemento ang kakayahan ng Black Cliff Palaces at ngayon alam na niya. Shua. Kumalas ang Yin Shadow Cloak at sinubukan ng tatlong figure na takasan ang itim na ambon. Hihihi. Huli na para makatakas. Ang grupo ng Wicked Teeth ay hamarang sa ruta ng pagtakas ni Zhao Feng. Boom! 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 Nawasak lahat ang tatlong peking figure. Yung gilid. Kadena, mag-ingat ka. Ang batang babae na may itim na lotus na kumokontrol sa itim na ambon ay nakatagpo ng isang palihim na figure na mabilis na lumapit sa lalaking chainsaw. Hahaha. Gusto mo ba akong patayin? Sabi ng lalaking chainsaw na may mapaglarong ngiti habang ang napakaikot na talam ay bumaril sa kanyang kamay at habang hawak ang kanyang chainsaw ay hindi siya natatakot sa malapitang labanan. Gayunpaman, si Zhao Feng ay patuloy na lumalapit. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ng asol na buhok na binata ay biglang naging isang nagyayelong lawa na nagpadala ng walang limitasyong lamig sa kanyang isipan. Woo! Nanlamig ang mukha ng lalaking chainsaw at nagsimulang manginig ang kanyang katawan na parang na-freeze. Pa! Isang bulaklak ng yelo at kidlat ang namukadkad mula sa kamay ni Zhao Feng at nabasag ang kanyang katawan. Kadena! Ang skeleton na lalaki at babae na may itim na lotus ay natulala dahil sa pagkabigla. Hindi sila naniniwala na si Zhao Feng na nasa desperado lang na sitwasyon ay tumalikod at pinatay ang isa sa kanila. Hindi sila makapaniwala na nakatayo lang ang lalaking may talam at hinayaan siyang patayin ni Zhao Feng. Para siyang na-freeze pero walang bakas ng yelo kahit saan. Ang Eye of Ice Soul ay konektado sa mental energy. Kung mas mataas ang antas ng enerhiya ng aking kaisipan, mas magagamit ko ang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye. Hindi nagulat si Zhao Feng. Ang kanyang mental energy level ay teknikal na umabot sa True Lord rank at ang cade ng tao ay nasa huling yugto lamang ng True Mystic rank. Halatang wala siyang pagkakataong lumaban sa Eye of Ice Soul. Kahit na ang mental energy ng Skeleton Man at Black Lotus Girls ay hindi umabot sa True Lord rank. Nangangahulugan ito na kailangan lang ni Zhao Feng na tumingin ng 3 beses para patayin ang grupo ng Wicked Teeth. Sa pagkakataong ito, ang taong kalansay at babaeng maitim na lotus ay ganap na natigilan. Iyan ay isang mental energy ice skill. Gumamit ng ice elemental attack para palamigan ang kamalayan ng kalaban. Hindi nagtagal ay naunawaan ng babaeng may itim na lotus. Pagkatapos ng lahat, nag-specialize din siya sa mental energy. Nang naintindihan niya ang dahilan ay nalaglag ang puso niya.
Bagamat ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay mas malakas kaysa sa Cade ng lalaki, walang malaking pagkakaiba. Kung kayang tapusin ni Zhao Fang ang lalaking kadena sa isang galaw lang na walang pagtutol mula sa huli, malamang na matatapos din siya sa isang galaw. Gayunpaman, hindi niya alam na ang level ng mental energy ni Zhao Fang ay nasa True Lord rank at ang kanyang mental energy source ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba na may parehong ranggo. Kaya ganon ang nangyari. Pero mas mataas ang cultivation ko kaysa sa brat na ito kaya hindi ako dapat matakot. Ang taong kalansay na may mga kadena ay lumuwag at nakipagtulungan sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang habang patuloy niyang nilapitan si Zhao Fang. Ngayon, ang dalawa ay walang kumpiyansa na patayin si Zhao Fang at umaasa lamang na pigilan si Zhao Fang hanggang sa dumating ang mga reinforcement ng Blackcliff Palace. Hanggat dumating si Brother Chigwei, hindi makakaligtas ang brat na ito. Napaisip ang babaeng itim na lotus. Ngumiti si Zhao Fang. Ang iyong mga reinforcement ay 200 milya pa ang layo. Nakita ng kanyang god spiritual ay ang itim na demonyong uwak sa hangin na may 200 milya sa labas. Nang marinig ito ay biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Nakakatakot ang bloodline ng brat na ito. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Habang nakikipaglaban si Zhao Fang ay nahati niya ang kanyang atensyon. Ibig sabihin, pinaglalaroan lang niya ang mga ito. Sa totoo lang, bukod sa hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang eye bloodline noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang god spiritual eye ay maaaring gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Lightning Fire God's Eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikislap na may kalahating transparent na apoy ng kidlat. Shush! Ang nakadina na lalaki ay biglang nagsimulang mag-apoy at ang apoy ay lumawak sa kanyang buong katawan. Arg! Sumigaw ang lalaki habang nasusunog ang kanyang katawan at sumasalungat ang kanyang wicked skills. Ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ay tumaas ng kaunti at perpektong sinasalungat ang diskarteng ito sa pagpapalakas ng katawan ng Wicked Path. Tumanggo si Zhao Fang. Dati nang sinadya niyang pinuhin ang kanyang True Spirit Lightning Flame ay para palakihin ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes para harapin ang mga henyo ng Blackcliff Palace. Parehong kidlat at apoy ang bane ng masasama. Sa ilang paghinga lang ay naging abo na ang kalansay na nakadina na lalaki. Sinalakay ng Lightning Fire God's Eye ang pisikal at mental na enerhiyang mundo at pinatay ang lalaki sa magkabilang sukat. Senior Marshal Brother. Ang natitirang itim na lotus na babae ay may maputlang mukha. Hindi niya maisip kung anong klaseng bangungot ito. Sa dalawang sulyap lang, 2 sa 3 grupo ng Wicked Teeth ang napatay, kung saan kasama ang pinakamataas na True Mystic Rank Skeleton Man. Plop! Nanghina ang kanyang mga tuhod habang nakaluhod siya sa lupa at umiiyak. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang Lightning Fire God's Eye ni Zhao Fang ay perpektong nakasalungat sa Wicked Path skills ng Blackcliff Palace at sa isang mata lang siya ay ipapadala sa heaven. Kahit na ang malakas na katawan na nagpapalakas ng kalansay ay nakaligtas lamang ng ilang paghinga bago namatay. Itapon ang iyong mga bangkay ng multo. Malamig na sabi ni Zhao Fang. Oo. Ang babaeng may itim na lotus ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at nawala ang itim na ambon kasama ang 2 berdeng tansong bangkay ng aswang. Shua! Si Zhao Fang ay kumislap at isang alon ng kidlat at yelo ang bumalot sa babae. Ang katawan ng itim na lotus na batang babae ay lumibot habang ang kanyang True Spirit Chi ay seliado. Sobrang bilis. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nag-scan patungo sa isang tiyak na direksyon at nakitang ang mga reinforcement ng Blackcliff Palace ay pumasok sa loob ng 200 milya. Umatras. Hinawakan ni Zhao Fang ang batang babae na may itim na lotus at kumupas sa komplikadong kagubatan. Bakit hindi ako pinatay ng malamig na taong ito? Siya ba ay katulad ng ibang mga lalaki at gusto niyang? Ang batang babae na may itim na lotus ay nasa kawalan ng pag-asa. Hindi niya maisip kung anong klaseng bangungot ang naghihintay sa kanya. Sa kabutihang palad ay walang emosyon si Zhao Fang habang hinawakan siya nito at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagnanasa. Kalahati ng oras na kinuha sa paggawa ng tsaa mamaya. So. Ang Blackcliff Palace na pinamumunuan ni Chigwei na may matangos na ilong ay dumating sa nasusunog na lupa.
Napaka-tense ng kapaligiran at walang sinabi si Chigwei habang ang kanyang mga PIs ay kumikislap na may puting liwanag. Ang skeleton man ay mga buto na lang ang natitira at ang chainsaw na kasama ay naging shards. Wala dito ang katawan ni Liu Lian. Sabi ng isa sa mga payat na kabataan. Kung titingnan sa mga marka, tila isang tao lang ang inaaway ng tatlo na wicked teeth. Kung ang lahat ng ito ay ginawa mula sa isang taong iyon imposibleng isipin. Bulong ni Chigwei. Senior Brother Chigwei, paanong posible iyon? Marahil ito ay ginagawa ng isa sa 10 True Lords, halimbawa, ang pinakamalakas na Pure Moon Spiritual Sect ay mayroong 5 True Lords at marami sa kanila ang kumikilos ng mag-isa. Umiling ang payat na kabataan. Tama iyan. Ang tatlong wicked teeth ay maaaring labanan ang isang True Lord rank kapag ginawa nila ang lahat. Paano sila mamatay sa kamay ng isang brat? Kahit na ang pinakamahina sa tatlong wicked teeth ay maaaring talunin ang isang maliit na panimulang yugto na True Mystic rank, at mayroong tatlo sa kanila. King of Gods, Kabanata 375. Dark Light Ghost Eye. Ang lugar kung saan naruroon ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay napuno ng hangin ng kamatayan. Sa sandaling ito, umiling ang ibang mga henyo. Siguro hindi. Naapektuhan ng taong iyon ang aking itim na demonyong uwak at tinanong sila ni Qiao Channing at narinig na ang taong ito ay kinuha si Qiao Xiaoxiao na hostage at ninakaw ang kanilang mga samsam. Ang kanyang lakas at pamamaraan ay hindi dapat maliitin. Sabi ni Chigwei na matangos ang ilong. Kung narito si Zhao Fang, magugulat siya dahil ang kabataang may agila mula sa Wind Snow Pavilion ay hindi nakaligtas sa bangungot sa huli. Matapos tanungin ang kabataang may agila, sinundan ng Blackcliff Palace si Zhao Fang mula sa Mini Hill pagkatapos ay sinundan siya dito. Ito ang dahilan kung bakit nakilala ni Zhao Fang ang tatlo ng wicked teeth. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga sitwasyon, hindi ako mag-aaksaya ng labis na pagsisikap sa taong ito, ngunit maaaring nasa kanya ang sekreto ng Purple Saint Ruins na hindi kabilang sa tatlong sekta at walang inheritance token ngunit nakapasok. Dito. Dapat natin siyang mahuli ng buhay. Ang mga mata ni Chigwei ay kumikislap na parang apoy mula sa impyerno. Sa sandaling ito sa oras, ang iba pang mga figure mula sa Blackcliff Palace ay puno ng paggalang at tumango sa kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Si Chigwei ay isa sa mga True Lords mula sa Blackcliff Palace at napakalakas niya pati na rin ang tiwala ng sekta. Ang mga aksyon ni Chigwei ay mula rin sa pananaw ng sekta. Kung nagawa nilang kontrolin ang butas ng Purple Saint Ruins, magkano ang tubo na nagawa nilang maging sekta? Senior Brother Chigwei, kung talagang ang may kasalanan ay ang brat na iyon, tiyak na magiging mas maingat siya sa susunod. Sabi ng isang peak True Mystic rank Ghost-Faced Man. Ang huling taga-subaybay ay si Liu Lian mula sa grupong Wicked Teeth na malamang ay patay na ngayon. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang gagawa ng pagsubaybay. Malalim na sabi ni Chigwei na parang gumagawa ng malaking desisyon. Hahaha, nakalimutan ko na ang ating pinakamahusay na taga-subaybay ay talagang si Brother Chigwei, maging si Liu Lian at ang iba pa ay nakatanggap ng mga payo mula sa kanya. Isinasantabi ang Blackcliff Palace, sino pa sa Purple Saint Ruins ang may kakayahan sa pagsubaybay na maihahambing kay Senior Brother Chigwei. Ang mga tao mula sa Blackcliff Palace ay nagpakita ng kagalakan at papuri. Protektahan mo ako. Umupo si Chigwei at agad na napalibutan ng grupo habang sinusuri nila ang lugar. Nasa Purple Saint Ruins ang panganib ng lahat at maging ang Blackcliff Palace ay hindi nang ahas na maging mayabang. Shua. Isang maliit na prasko ang lumitaw sa kamay ni Chigwei. Sa loob ay isang malabong bughaw at asol na aura na hindi makikita ng mata ngunit madarama ng espiritual na kahulugan. Kung narito ang isang taong pamilyar kay Zhao Fang, malalaman nila na ang aura na ito ay kay Zhao Fang. Sa totoo lang, ito ang aura na nakuha ng Blackcliff Palace mula kay Zhao Fang. Dark Ghost Void. Ang mga alon ng transparent na itim na alon mula sa Chigwei at ang isang hindi nakikitang alon ng mental na enerhiya ay dumurog sa lahat sa loob ng 100 yarda na radius. Sa sandaling iyon ang lahat sa loob ng 10 milya ay naging patay na tahimik. Itim na masamang mata. Ito ang eye bloodline ni Senior Brother Chigwei at maaaring makipag-ugnayan sa yin at yang at dalubhasa sa pagsubaybay.
Purong puti ang mga mata ni Chigwei at may lumitaw na madilim na tuldok sa gitna. Pang-pang. Pang-pang. Nadama ng mga henyo ng Blackcliff Palace ang kanilang mental energy na kamalayan. Shua. Ang aura ni Zhao Feng sa loob ng maliit na flash ay lumutang sa hangin pagkatapos sa ilalim ng Black Wicked Eye ni Chigwei na titig, ay naging isang itim na usok na kumupas. Kasunod noon, isang transparent na ilaw ang bumaril mula sa Black Wicked Eye ni Chigwei. Tumangala ang lahat at nakakita ng lumulutang na itim na liwanag na parang parol na lumutang sa kalangitan. Woo! Ang parol ay tila may naramdaman at kumislap sa isang tiyak na direksyon. Dark Light Ghost Eye. Ang Dark Light Ghost Eye na ito ay isang lihim na pamamaraan ng Wicked Path at kung walang partikular na bloodline ng mata, walang makakagamit nito. Hinangaan ng mga henyo mula sa Blackcliff Palace. Itinuro ng Dark Light Ghost Eye sa kalangitan ang isang tiyak na direksyon para sa Blackcliff Palace. Ginagamit ko ang bloodline ng mata ko para mapanatili ang Black Wicked Eye. Hindi lamang masusuri ng Dark Light Ghost Eye ang lahat sa loob ng 100 milya, kung ang target ay nasa loob ng 500 milya, nararamdaman ko ang kanilang direksyon. Higit pa rito, sa gabi, tataas ang kapangyarihan nito. Tumawa si Chigwei. Tara na. So. Ang 7 henyo mula sa Blackcliff Palace na pinamumunuan ni Chigwei ay pumunta sa direksyon ng Dark Light Ghost Eye at lumipad sa himpapawid. Ilang daang milya ang layo, si Zhao Feng at ang batang babae na may itim na lotus ay dumapo sa isang puno. Hindi ka makakatakas sa pagsubaybay ni Brother Chigwei. Mas mabuting sumuko ka na at bitawan mo ako at baka sakaling mabuhay ka pa. Nagkunwaring kalmado ang babaeng itim na lotus para itago ang takot sa kanyang puso. Hanggang sa sandaling ito, pinatay ni Zhao Feng ang taong kalansay at ang lalaking kadena sa 2 sulyap pa rin sa kanyang isipan. Hindi sumagot si Zhao Feng at sinimulang hanapin ang babae. Ikaw. Anong ginagawa mo? Mangyaring tumigil ka na. Nanigas ang katawan ng mga babaeng itim lotus habang umiiyak. Hindi natinag si Zhao Feng nang makita niya ang isang sinaunang libro mula sa loob ng kanyang damit. Sa mga oras na ito, halatang hinawakan niya ang balat nito, ngunit ang kanyang tingin ay nasa librong kumikinang na may kakaibang liwanag. Ikaw. Paano mo nalaman? Natigilan ang babaeng may Black Lotus. Lagi niyang nasa tabi niya ang aklat na ito at hindi man lang ito inilagay sa kanyang interspatial na bracelet. 6 na Ghost Corp Secret Technique, High Tier Spiritual Grade. Sumisipsip ng hangin ng yin, kamatayan, multo, bangkay, lason at iba pa para kontrolin ang mga bangkay ng multo at pamunuan ang mundo. Nagmamadaling binasa ni Zhao Feng ang buod nito at nagningning ang kanyang 2 mata. Nakita niya ang Blackcliff Palace na ginamit ito at ang linya ng kasanayang ito ay halos wala na sa Azure Flower Continent. Tanging ang Scarlet Moon Demonic Religion ang tila may katulad na pamamaraan. Higit pa rito, ang kasanayang ito ay nasa high-tier spiritual na grado, mas mahusay pa kaysa sa Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Shua. Unang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at kinopya ang nilalaman ng 6 Ghost Corp Secret Technique sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kinuha niya ang itim na lotus sa dalaga. Ang itim na lotus ay isang mahalagang sandata ng Tao of Ghosts at mas mahalaga pa sa 3-flowered treasured lotus ni Zhao Feng. Higit pa rito, sa loob nito ay mayroon ding 2 berdeng bronze ghost corpses na ang lakas ay halos nasa tuktok na true mystic rank. Sabihin mo sa akin kung paano kontrolin ang mga bangkay ng multo. Malamig na sabi ni Zhao Feng. Dati siyang naging beast tamer at kinokontrol ang mga espiritual na alagang hayop at bahagyang interesado sa pagkontrol sa mga bangkay ng multo. Sa mapanganib na Purple Saint Ruins na ito, kung makontrol niya ang ilang mga bangkay ng multo, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para kay Zhao Feng. Halimbawa, ang 2 berdeng tansong bangkay ng multo ng batang babae ay mga Myth Shield na may malakas na depensa na halos maihahambing sa kay Shi Chengtian. Kung si Zhao Feng ay may mga Myth Shield na ito at pinagsama ang mga ito sa kanyang God Spiritual Eye, ito ay magiging perpekto. Paano makokontrol ang mga bangkay ng aswang? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo magagawa. Hindi mo pa nalilinang ang mga kasanayan sa pagkontrol sa mga multo at kakainin ng masamang hangin ng kamatayan ang iyong kamalayan. Parang hindi nakaimik ang dalaga.
Tumahimik ka. Gawin mo lang kung ano ang sinabi sa iyo kung hindi ay magiging mas bastos ang katapsan mo kaysa sa dalawa. Malamig na tiningnan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye sa babae at nagsimulang manginig ang puso ng babae. Ang ganoong uri ng takot ay tila umabot sa kaluluwa. Naramdaman lang niya ang pakiramdam na ito mula sa dalawang True Lord rank henyo ng sekta tulad ng senior brother na si Chigwei. Mayroon akong kasanayan dito na maihahambing mo ito sa ikatlong pahina ng Six Ghost Corps na nagkokontrol ng sikretong pamamaraan. Sabi ng dalaga sa nanginginig na tono at maputlang mukha. Matapos matutunan ang kasanayang ito pagkatapos ay ikumpara ito sa kanyang mga kasanayan sa pagpapaamo ng hayop at ilan sa mga masasamang kasanayan sa hindi kumpleto na pahina ng Dark Eye, tila ito ay sumasalamin dito. Sa nakalipas na ilang taon, kinopya ni Zhao Fang ang maraming mga diskarte at kasanayan at itinuturing na isa sa mga may pinakamaraming kaalaman sa ilalim ng Origin Core Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naintindihan si Zhao Fang. Ang pagkontrol sa mga bangkay ng multo ay kapareho ng pagkontrol sa mga hayop at espiritual na alagang hayop. Ang focus nito ay kung paano gamitin ang mental energy at ito ang talento ni Zhao Fang. Ano ang susunod na hakbang? Walang katalinuhan itong mga bangkay ng multo kaya paano tayo makikipag-ugnayan dito? Tanong ni Zhao Fang. Ang mga multong bangkay na ito ay mga patay na nilalang. Natutunan mo na ba? Umiling ang dalaga at hindi makapaniwalang ngumiti. Manahimik ka sa mga walang kwentang usapan. Naiinip na sabi ni Zhao Fang habang tumatawa ang babae sa kanyang puso. Oo tama, ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Siyempre, dahil sa lakas ni Zhao Fang, hindi siya lumaban at nagpatuloy. Kailangan mong ilagay ang sarili mong simbolo ng enerhiya sa pag-iisip sa bangkay ng multo. Ang ikalawang pahina ng Six Ghost Corps Control ang Secret Technique. Tumango si Zhao Fang at nagsimulang matuto. Sa isang tiyak na sandali, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay kumikislap na may malinaw na kidlat papunta sa dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang. Shoo! Ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang ay umusok at nagbago. Wow! Isang bahid ng dugo ang tumagas mula sa bibig ng batang babae habang siya ay napabulalas sa pagkabigla. Sa isang iglap, ang aking simbolo ng enerhiya sa pag-iisip ay napyunas. Paano ito posible? Kahit na ang isang True Lord rank expert ay walang ganitong kakayahan. Ginamit ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang kanyang Lightning Fire God's Eye at ang kidlat at apoy na elemento ay nabura ang mental energy na simbolo ng babae. Ang kidlat at apoy ay ang kalaban ng masasamang landas at mas madaling paksain ang mga simbolo ng enerhiya ng pag-iisip. Higit pa rito, ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Fang ay maihahambing sa True Lord rank at may bentahe ng God Spiritual Eye. Sa makatuwid, ang itim na lotus na batang babae ay wala ng koneksyon sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang at ngayon ay maaaring ilagay ni Zhao Fang ang kanyang sariling mental energy na simbolo sa dalawang berdeng bronze ghost corpses. King of Gods, Kabanata 376. Nakatingin sa ibaba. Nang nawasak ang mga simbolo ng enerhiya ng pag-iisip sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang, napaungol sila at nagpakawala ng hangin ng kamatayan habang nagsimula silang kumilos. Si Zhao Fang ay nakatayo sa gilid at nanonood ng may interes. Ang batang babae na may itim na lotus ay nabigla pa rin, ngunit gumanti at nanginginig sa pagkabigla. Hindi. Boom. Ho! Matapos mabawi ng dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang ang kanilang kalayaan, ibinuka nila ang kanilang mga bibig at tumalon patungo sa dalaga. Sinabihan sila ng kanilang instinct na huwag lumapit kay Zhao Fang, kaya pinili nilang atakihin ang babae. Ang mga berdeng tansong bangkay ng aswang na ito ay nakadarama ng anumang bagay na may dugo at susubukan nilang kainin ito ng likas. Habang pinagmamasdan ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang na malapitan, nahulog ang dalaga sa walang katapusang bangungot. Hihihi. Isang mahinang tawa ang umalangaw mula sa likod ng mga bangkay ng aswang. Isang pares ng malalakas na kamay ang tumapik sa mga balikat ng dalawang berdeng tansong bangkay ng multo at isang malamig na lamig ang pinakawalan. Ang dalawang bangkay ng multo ay nanlamig at hindi nang ahas na kumilos. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay kumislap na may liwanag at naglabas ng isang sinaunang aura na hindi kapani-pani walang nakakabigla sa mga multong ito. Dati,
Sinira ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang ilang maagang yugto ng True Mystic rank na multo sa isang sulyap lang. Noon, sa 100 Graves Forbidden Ground, ang nakakatakot na sumpa ay hindi man lang makalapit sa katawan ni Zhao Feng. Sa puntong ito, sadyang pinakawalan ni Zhao Feng ang kanyang mental energy aura at ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang ay nanginginig sa takot. Nagulat ang dalaga sa eksenang ito. Hindi siya makapaniwala na may napakalakas na eye bloodline na napakahusay na sumalungat sa Wicked Path Ghost daw. Pagkatapos noon, nasaksihan niya si Zhao Feng na itinatak ang kanyang simbolo ng enerhiya sa pag-iisip sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang. Upang gawin ito, kailangan ng batang babae ng hindi bababa sa kalahating araw sa kanyang paglilinang at ito ay sa ilalim ng katotohanan na ang mga bangkay ng multo ay hindi lumalaban. Sa kabilang banda, casual na iniskan ni Zhao Feng ang dalawa at itinatak ang kanyang simbolo ng enerhiya sa pag-iisip sa kanila. Shua! Shua! Ang dalawang berdeng bronze ghost corpses ay mabilis na tumayo sa tabi ng kaliwa at kanang balikat ni Zhao Feng na parang mga personal na bodyguard. Hindi masama, hindi masama. Tumanggaw si Zhao Feng habang iniisip ang pamamaraan para makontrol ang mga bangkay ng multo. Napagtanto niyang madali niya itong kontrolin nang hindi man lang sinasadya. Para bang ito ang kanyang ugali. Sa isang banda, si Zhao Feng ay may karanasan bilang isang beast tamer. Sa kabilang banda, ang God Spiritual Eye ay ang bane ng berdeng bronze ghost corpses at madaling kinokontrol ang mga ito. Sa madaling sabi, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay may talento sa aspetong ito at ang pagkontrol sa mga bangkay ng multo ay hindi masyadong mahirap kumpara sa Ancient Tao of the Soul. Paano? Paano ito posible? Ang batang babae na may itim na lotus ay nanlaki ang kanyang mga mata at natulala sa hindi makapaniwala. Sa isang iglap, ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na pag-aari niya ay ninakaw ni Zhao Feng. Ang taong ito ay ang kaaway ng mga nagsasanay sa ghost daw ng masamang landas. Kukunin ko ang iyong itim na lotus at mga bangkay ng multo. Inabot ni Zhao Feng at tinapik ang itim na lotus, na naglagay sa berdeng bronze na mga bangkay ng aswang. Ang itim na lotus ay naglalaman ng siksik na hangin ng yin sa loob at angkop na sanayin ang mga multo. Bukod sa mga berdeng bronze ghost corpse na ito, na ang lakas ng labanan ay malapit sa True Lord rank, ang mga natitira ay hindi pumasok sa mata ni Zhao Feng. Isinasaalang-alang ni Zhao Feng na aipakin sila sa dalawang berdeng bronze ghost corpses na dapat makapagpataas ng kapangyarihan ng huli sa pinakamataas na True Mystic rank. Sa sandaling ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng habang ang kanyang God Spiritual Eye ay lumingon sa isang tiyak na direksyon. Itong mabilis. Ang Blackcliff Palace ay parang multo na hindi mawawala. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang Dark Light Ghost Eye na lumulutang sa kalangitan 100 hanggang 200 milya ang layo. Sa katotohanan, ang Dark Light Ghost Eye ay napakaliit at medyo mas malaki kaysa sa normal na mata ng tao at nakatago sa mga ulap. Gayunpaman, gaano kahusay ang paningin ni Zhao Feng. Nakikita pa nga niya kung lalaki o babae ang lamok sa ganitong kalayuan. Hindi makita ng batang babae ang Dark Light Ghost ay ngunit mula sa ekspresyon ni Zhao Feng, masasabi niya na ang mga reinforcement ng Blackcliff Palace ay darating at nagpakita ng isang ngiti. Hindi nagtagal, nahadyap ng mata ni Zhao Feng ang 7 mula sa Blackcliff Palace na papalapit sa kanya. Napakataas ng kasanayan sa pagsubaybay. Ginagamit ang kawalan para maramdaman ang aking aura. Hindi agad tumakbo si Zhao Feng at sa halip ay sinubukan kung paano ito lutasin. Kung hindi niya mahanap ang pinanggalingan ng Dark Light Ghost Eye, mahihirapang tumakbo si Zhao Feng. Matapos malaman ang dahilan, sinubukan ni Zhao Feng ang ilang taktika. Una, sinubukan niyang itago ang kanyang aura, ngunit hindi masyadong maganda ang epekto. Ang Dark Light Ghost Eye ay isang napakahusay na pamamaraan na maaaring makaramdam ng target sa loob ng isang partikular na radius. Pagkatapos noon, ginamit ni Zhao Feng ang Yin Shadow Cloak at lumikha ng 2 Yin Shadow Doppelgangers na lumipad sa magkaibang direksyon. Lahat ng mga doppelganger na ito ay naglalaman ng aking aura. Napaisip si Zhao Feng. Gayunpaman, ang Dark Light Ghost Eye ay isang beses lang nag-scan sa paligid bago muling nag-lock kay Zhao Feng. Kung ang mismong Dark Light Ghost Eye lang, wala itong kakayahang ito,
ngunit kontrolado ito ng Black Wicked Eye ni Chigwei. Dalubhasa si Chigwei sa pagsubaybay at ang mga aura mula sa Yin Shadow Doppelgangers ay hindi maaaring linlanggan siya. Higit pa rito, habang lumalapit ang gabi, lumakas ang kakayahan ng Dark Light Ghost Eyes sa pandama. Kung hindi ko ito maiiwasan, kailangan kong sirain ito. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Zhao Fang, ngunit ang Dark Light Ghost Eye ay nasa 100 hanggang 200 milya ang layo at hindi sapat na malapit. Ang apat na kasanayan sa mata at si Luo Haobao ay hindi umabot hanggang dito. Mukhang kailangan kong subukan ang hakbang na ito. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Wala siyang buong kumpiyansa sa pagkilos na ito at natagpuan ang kasanayang ito nang hindi sinasadya. Gayunpaman, ngayon ang kanyang mental energy level ay nasa True Lord rank na nangangahulugan na ang kanyang tagumpay at kontrol ay dapat na mas mataas. Sa pag-iisip hanggang dito, pinasok ni Zhao Fang ang isang may kalikasan, at kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus state. Ito lamang ang unang hakbang upang magbigay ng pundasyon para sa kasanayang iyon. Kaagad pagkatapos noon, pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye sa maximum at isang sinaunang malakas na aura sa wakas ay nag-radiate mula kay Zhao Fang. Nanginginig ang batang babae at dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang sa malapit. Kasabay nito, si Chigwei at ang mga kasama ay sumusunod sa direksyon ng Dark Light Ghost Eye. Napanatili ni Chigwei ang Dark Light Ghost Eye gamit ang kanyang mental energy at medyo nakaramdam ng pagod ngunit sa pagbagsak ng gabi at pagtaas ng hangin ng yin, bumaba ang gastos. Sa isang tiyak na punto ng oras, naramdaman ni Chigwei ang isang bagay at naramdaman na parang sinusuri siya. Tila may isang Diyos sa langit na tumingin sa mundo na parang langgam. Sa simula, inakala ni Chigwei na isa lamang itong ilusyon, ngunit sa pandama ng kanyang Black Wicked Eyes, masasabi niyang talagang sinusuri sila. Sa dulo, lahat ng mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay nakaramdam ng hindi nakikitang mental pressure at ang mga alon ng mental energy ay biglang lumitaw sa itaas ng Dark Light Ghost Eye. Iyon. Bulalas ng mga henyo mula sa Blackcliff Palace habang nakanganga sila sa langit. Nanlamig din ang mga yapik ni Chigwei. Sa kalangitan sa itaas ng Ghost Lantern, isang Eye of Heaven ang lumitaw at nakatingin sa mundo. Woo! Ibinaling ng Eye of Heaven ang tingin mula sa Dark Light Ghost Eye para huminga at naglabas ng mental energy pressure. Shoo! Ang Dark Light Ghost Eye ay nanginig at nawala. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng isang hininga. Si Chigwei, na konektado sa Dark Light Ghost Eye, ay sumigaw at sumigaw. Ano? Ano iyon? Ang iba pang mga henyo ng Blackcliff Palace ay natigilan lahat, at naging tahimik ang kapaligiran. Ang eksena noon ay napakaikli at nakakagimbal na tila peke. Gayunpaman, ang Dark Light Ghost Eye ay talagang nawala at halos nasugatan si Chigwei. Senior Brother Chigwei, ano ang eye technique na iyon na maaaring tumingin sa atin ng masama? Bagaman ang mata na iyon ay hindi nagpakita ng napakalaking kapangyarihan, ang aura nito ay tila pinakamataas sa mundong ito. Ang ibang mga henyo ay nadama ang swerte. Bagamat ang Eye of Heaven ay hindi nagpakita ng labis na kapangyarihan, ang lamig at aura mula rito ay yumanig sa kanilang mga puso. Ang mahiwagang mata na ito ay katulad ng isang trakang eye technique, ngunit ang aura na iyon ay durog sa aking Dark Light Ghost na mata. Huminga ng malalim si Chigwei na may matangos na ilong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Puti ang kanyang mga mata at aminin niyang siya ang natalo sa palitan na ito. Siguro hindi kasing lakas ng kalaban niya, pero natalo ang bloodline power niya. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Chigwei ay nakaramdam ng matinding hangarin sa labanan. Sa isang puno sa malayo, tumayo si Zhao Fang, at ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang ay parang mga tagapagtanggol. Ho! Isang mahabang hininga ang kanyang pinakawalan at ang kanyang mukha ay maputlang puti at basang-basa sa malamig na pawis. Noon lang ay tumalon ang kanyang kamalayan mula sa kanyang shell at lumipad sa hangin. Ang taas at kapangyarihan na ipinakita nito ay tila namamahala sa kalangitan. Siyempre, binayaran ni Zhao Fang ang 30% ng kanyang mental energy bilang presyo.